magandang araw. Nandito tayo sa Angono. Dito po mismo sa Sympathy. Ito yung dating Holy Garden dito sa Angono. Tapat lang ito ng St. Clement Catholic Cemetery at Municipal Cemetery ng Angono. Katabi naman ito. So nandito tayo sa kay Sir Tolentino ng Angono Police. Tanong ko lang, Sir, kumusta po? Ano po ang paghahanda ninyo dito? Itong araw ng mga kaluluwa although ados pa, November 2 pa magsa-celebrate po, magdidiwang ang Angono, Sir Tolentino, Sir. Yes, magandang umaga po sa ating lahat, sa iyong kayanat at sa iyong mga manonood sa TV na sa ating Facebook Live, no? Ngayon po, sa ating po ay puspusan ng paghahanda. Kami naman po sa kapulisan sa bayan ng Angono, sa pamumuno po ng ating Chief of Police, Police Lieutenant Colonel Ariel B. Asurin, ay talagang nakalatag na po ang prepared na. Actually, kami po ay simula pa po noong 28 na naka-deploy na po ang ating kapulisan sa bayan ng Angono. At kami po bilang dagdag pwersa ang kapulisan ng bayan ng Angono sa mga opisina, kasama po ating mga kasamahan sa opisina, kami po yung nakatalaga dito sa St. Clement Cemetery, sa Sympathy, at saka po dito sa Angono Public Cemetery ay kami po nakatalaga upang siguraduhin ang kaligtasan, kaayusan sa paggunita po ng ating sabi nga, UNDAS 2025. Nandito po kami para may daos natin ang Ligtas UNDAS 2025. Sir, tanong ko lang, usual na pinagbabawal, di ba? Yung patalim, alak, cards, ano po ang mga pinagbabawal na bawal idalhin sa loob ng sementeryo? Yes po, sa aming mga kababayan ay atin po ipinapaabot na magdala po ng pananggalang. Unang-una, siyempre sa kaligtasan, pananggalang sa init at sa ulan. Ano po, dahil sabi sa ating news kagabi, medyo uulanin ang ating weekend, which is natapat po sa UNDAS, no? Tiyakin po natin na ang kandilang nakasindi ay hindi makakalikha ng sunog o sakuna sa atin pong area ng pupuntahan na baka magkasugnog. Siyempre, sa kaligtasan pa rin po, tiyakin po natin ang kaligtasan ng bawat isa. And magdala po ng sapat na pagkain at inuming tubig, no? Medyo kagaya po ngayon, medyo mahit ng panahon, sa kaligtasan din po. At ingatan po natin ang mga bata upang hindi sila mawala, at tiyakin po na nakasuot ng ID, at pagkakakilanlan po doon sa ID, may maganda po nakasulat po yung cellphone number na kung sakali po ay yan ay mawala yung bata, at may matagpuan ng ating mga kapulisan, force multiplier, ng ating intern OJTs, at kung guard, ay madali po nating mahanap kung sino man po ang mga magulang o kasamahan ng mga ito. Ano po? At bawal po magdala ng deadly weapon, no? Deadly weapon, gamit pang sugal, speaker, alak, paninda, at mga bara, no? Pinagbabawal po yan, no? Sa pagpasok ng ating sa sementeryo. Alamin po natin ang mga first aid assistance, at ito po kagaya ito, police assistance desk, at sa gayon ay kung sakaling kailangan nyo agad ng tulong ng ating hindi lang ng PNP, ng ating health, ng ating Bureau of Fire, ay nasa gayon ay mabilis po nating ma-aksyonan, ano po? Ma-aksyonan. At kung sakali naman po ay kayo ay may maaaring marespondihan, ay maaari po kayong tumawag sa ating kapulisan, no? Sa 0998-598-5719, at saka po sa ating 0977-274-4521. Po. Saka yung yung 911, pwede po rin tumawag pa doon? Pwede pa rin po tayong tumawag sa ating hotline 911. Tuloy-tuloy pa rin po tayo. Sir, tanong ko na lang, maliban po sa Philippine National Police, ang Angono Police, sino-sino po bang magiging katuwang ninyo na force multiplier halimbawa? Marami po tayong force multiplier na sila na po ang nagsabi na sila ay tutulong sa ating deployment. Rin po ang PPATS, Rockcert, Team Lansangan, at marami pa pong iba na nagsabing sila ay tutulong upang
Wow, ayos. maisaayos ang ating paggugunita ng Undas, ang Guardian, ang marami pa po, marami mga ating Taugamapi, marami po tayo magtutulong-tulong, hindi lang po katutulong po sa kapulisan, sa ating local government unit, pati na rin nga po itong ating mga masisipag na force multiplier. Wow, oo. Tsaka siyempre, BPAT. BPAT, yes, BPAT. Matik yun, matik yun. Matik yun. Mga barangay natin. Opo. Anyway, sir, ano pa po ba pwede nating maibigay na sa ating mga kababayan na pupunta rin? Yes Dito. po, sa pupunta naman po dito, nasabi na po natin ang mga bawal at mga dapat gawin sa pagpasok sa loob ng sementeryo. Siyempre po, pupunta tayo dito sa sementeryo. Bago po tayo umalis ng bahay, ay planuin natin yung pagpunta sa sementeryo. Kung gusto nyo po ay huwag sumabay sa karamihan ng tao, medyo agahan. Oo, At siguro. siyempre aalis kayo, siguraduhin pong wala nakasaksak sa mga appliances, no? Para din po sa kasiguraduhan, baka mamaya magsimula na sunog, mga ganyan. Huwag po natin iwanan kung ano ng mga nakasaksak, no? Sa loob nating bahay, mas maganda nga pa iwanan natin ay Siguro, ibilin din sa kapitbayan. No? Pwede rin po natin ibilin sa ating kapitbahay kung sakaling hindi naman sabay ang Sila, no? pag-alis, ano? Siguraduhin nakalak po ang bintana, ang pinto, lahat ng gate. Siguraduhin po natin kasi yung pong mga kawatan, ayan po ang talagang kanilang iniisip, no, dahil wala ang mga tao sa bahay. Oo. Sila. Ngayon po, ingatan po natin ang ating mga area. Tiyakin po natin walang maiiwang kasinding kandila din at Ayun. bukas sa appliances, yung gas stove natin, patayin po natin ang lahat, kahit yung gripo natin, no? At iligpit ang anumang mahalagang bagay sa loob ng bahay. Itagubilin po sa pinagkakatiwalaang kapitbahay ang ating iwanang bahay at iwasan ang mag-iwan ng note sa bahay na nagsasabing walang tao, no? Kasi nandyan si Bantay sa lakay ay delikado po, no? Safety po natin and siyempre safety po ng ating mga kagamitan. Okay, maraming salamat po, Angono Police. Sir, anong full name, sir? Saka lang? Police Corporal Joel Tolentino po, kasama po natin si Ako si Master Sergeant Victorio po. At Corporal Marla po. kasama Yo. po ang ating mga OJT na ICCT. sa ICCT, Yes okay. po. Galing. Duty rin po sila. Okay, maraming salamat, Sir Tolentino, sir. Maraming salamat Maraming po. salamat. At syempre, Ingat po tayo. shoutout natin ang ating hepe, si Police Lieutenant Colonel Ariel Azurin. At syempre si Mayor, ang magkatuwang sa mga programa para sa Angono, Mayor Jerry Calderon at Vice Mayor Jeremy Calderon, sir.